sorry. Okay? Tuloy na lang. Yung ACF, tuloy na lang, wala pa namang code. Okay lang yan. Yung ACF o kaya tinatawag niya correlogram is based lang doon sa correlation na tinatawag. Ito nga yung sinasabi niya. Halimbawa, may sales data tayo. Okay? So, kung mapapansin nyo dito sa baba, day 1, ibig sabihin, ito yung sales kahapon, ito yung sales today. For example, kung may correlation ako na 0.8, ang ginagawa lang ng ACF at saka ng PACF is pinaplat lang niya. So, halimbawa, correlation ng data ko kahapon is 0.8. Then, meron ulit akong another graph 2 days ago. So, magkakameron ako ng ganitong graph. So, imagine yung magkakameron ako ng ganitong plot. So, sir, ba't tinuturuan mo kami niyan? Kasi nga, based sa ACF at saka PACF, pwede mong i-decide kung ano yung magiging value ng parameter ng mga auto-regression methods natin. Okay? So, sir, anong ibig sabihin nung graph na yan? So, kitang-kita sa graph, pag ginawan ko ng auto-correlation, dito makikita mo rin na merong trend dun sa data. Pataas, baligtad kasi ang basa niyan. Kasi ito ay today, kahapon, last 2 days, 3 days. Kaya ang trend natin is pabaligtad. Okay? So, kung titingnan mo yung graph, may kinalaman ba yung previous value do sa present value? Kung titingnan mo, yes. At some point, meron. Pero meron akong tinatawag na seasonality na tinatawag. Okay? So, ganyan ang itsura ng ACF. Then, meron ding sinasabi na sharp drop-off. Anong sinasabi niyan? Kung ang data mo daw ay hindi ka kikitaan ng pattern, ang isang sign niyan is meron kang very sharp drop-off do sa unang data. Okay? So, binabasa namin yan. Pag nakakita ka ng ganyan, ang data natin dito ay female births. Makikita niyo mamaya. Yung nauna nating data, kung babalikan natin siya, is yung, yung ginagamit natin na airline passengers. So, meron siyang trend, meron siyang seasonality, wherein yung female births daw, isang sign na wala siyang trend at saka pattern is yung sharp drop-off pag babasahin mo yung ACF. So, pwede mong sabihin, no patterns. Hindi mo ma-detect kung sa June ba dumadami yung female births, kung sa August ba madami. So, kung gagamit ka ng ACF plot, madali mong makikita kung may patterns o wala. Okay? So, ibig sabihin, yung female births na gagamitin natin is wala siyang specific pattern. Okay? So, sir, bakit nga ulit pinag-aaralan? Kasi pagdating natin ng ARIMA, auto-regressive integrated moving averages. Wala pa tayo, hindi ko pa i-discuss. Kasi ang i-discuss ko lang is yung auto-regression part niya. AR model na tinatawag. So, ganito lang tatandaan nyo. Pag sinasabing auto-regression model, ang data ko is kailangan is highly linear. Kung i-graph mo siya, halos nagfa-follow na siya ng straight line. Sir, hindi ba ako pwedeng gumamit dyan ng EWMA? Pwede naman. Pwede ba akong gumamit, sir, dyan ng double exponential smoothing? Kasi trend lang naman yung meron. Pwede din. Pero, based sa study, kung linear na linear yung data mo, gagamit ka ng mga auto-regressive models, which is yung AR na tinatawag. Pag nakikitaan mo ng trend, na may certain patterns, dyan ako gagamit ng Holt Winters. Pag nakikita ko talagang may specific trend, so triple exponential smoothing. Pero the moment na nakita mo siyang linear, mas magandang gamitin na yung AR models na tinatawag. So sabi ko nga, nung umpisa pa lang, depende sa graph kung anong gagamitin mong specific model. Okay? Sir, paano yan kung ang dami-dami ng model namin na alam? Yan ay natututunan yan sa practice at saka sa experience. Okay? Yung magagaling na data scientist, unang tingin pa lang nila sa graph, alam na nila kung anong gagamitin. Meron na agad, halimbawa, 3, 2, 4 na model na posibleng naiisip sila. Okay? Wala pa tayo sa ARIMA, pero sinasabi ko sa inyo, ito yung pinakamagandang pang-model ng time series. Pero hindi siya applicable din sa lahat. Okay? Pero yan yung dyan kami nag-uumpisang mag-model. Dyan sa ARIMA na mismo. Tinatawag. So, ganyan din. Mini-measure nung auto-regression model yung residual.
Sir, ano nga ulit yung residual error? Ibig sabihin, pag malayo na ako dun sa straight line, okay? So, pwede ko na sabihin ano yan. Yan ay isang error na. Kasi malayo na ako dun sa straight line kung linear yung model. Okay? Ang prediction mo daw, sabi dito ay yaon. Pero malayo ako dun sa specific na residual na tinatawag. Okay? So, next. So, meron din tayong ganyan, ano? So, ito yung mga itsura naman ng partial autocorrelation. Sir, anong difference ng autocorrelation sa partial? Partial data lang muna yung ginagamit niya. Okay? Yung ACF is the whole data, kung anong ibibigay mo. Then, yung PACF, kaya tinatawag nating partial, is partial lang yung data na ginagamit ko. So, meron siyang specific na formula, pero hindi na natin i-discuss. Pero dalawang klase. Okay? So, yung ACF daw, i-describe niya yung correlation between observation and another observation prior time step that includes direct and indirect dependence information. So, yung ACF, mini-measure lang niya yung correlation sa data kahapon, 2 days ago, kung meron bang kinalaman. Kung meron akong kinalaman yung data ko, halimbawa 3 days from now, pwede ko siyang i-model ng linear model. So, yun lang yung ano. Ito naman, observation at yung number kung gaano kadami yung lag. Okay, halimbawa, present value, i-compare ko sa 5 days ago. So, partial lang. Yung ACF kasi, directly dun sa lag, 1, 2, 3, 4, 5. Halimbawa, meron akong 5 data, ano? Ang present value ko is, halimbawa, ay 5. Okay? Meron akong data na 4 days. So, i-compare ko siya doon sa 4 days. Yung PACF, i-compare mo siya, pipiliin mo siya kung sa ika-third day mo lang ba siya i-compare, sa ika-fourth, sa ika-fifth, sa ika-sixth. Kaya tinatawag nating partial lang. Okay? Mas maraming nagagamit na data based sa logs. Sir, ano yung ibig sabihin na tinatawag na logs? Ilang days yung kailangan mo para ma-predict yung kasunod na value. Pag sinabi kong max log is 4, kailangan ko ng 4 information 4 days before para ma-predict ko yung present situation ngayon. Okay, yung PACF, sasabihin lang niya, kailangan ko yung ika-5th day before para ma-predict ko halimbawa yung value today. So, partial lang yung ginagamit niya. Okay? Na tinatawag. So, sir, paanong implementation yan? I-ignore ko muna yung warning, ano, para hindi natin makita yung mga warning, which is okay lang. Warning lang naman yan. So, merong term dito na non-stationary dataset. So, explain ko na lang to sa mga susunod na sa mga susunod na lecture. Ano ba yung non-stationary at ano yung stationary dataset? Sir, bakit kailangan naming malaman kung ang data ba stationary o non-stationary? Again, may mga methods for stationary dataset, may mga methods for non-stationary dataset. Kung gusto mong gamitin yung non-stationary model, para sa stationary model, gawin mong stationary yung data. So, sir, paano ginagawa yun? Differencing. Diba? Tinuruan ko kayo ng shifting ng data. So, dito na natin gagamitin yun. So, yung airline passenger ko is kino-consider siya na non-stationary. Sige, explain ko na nga. Pag sinabi mong non-stationary, kakikitaan mo to ng visible pattern at saka trend. Baligtad siya, ano? Pag sinabi mong non-stationary, hindi ko na siya i-graph kasi alam nyo na itsura ng graph niya. Meron siyang kakikitaan na trend at saka seasonality. Okay? So, ito yung data natin. Then, ito, monthly start lang. So, ulitin ko ulit. Sir, gusto naming malaman yung full details ng frequency. Nandito na sa notebook. Okay? Kung gusto mo ay business day frequency, so B. Gusto mo yung weekly, month end, and so on and so forth. Tingnan nyo na lang itong sa notebook natin, itong definition natin ng frequency. Okay, hindi ko na i-discuss isa-isa yan. Very obvious yan. So, meron naman tayong stationary dataset na tinatawag. Sige, i-plot ko nga itong BERTS. So, kasi bago pa tayo dito. So, pwede ko sabihin BERTS.plot. Yung data na to is tinatawag nating stationary dataset. Sir, bakit? Wala akong kakikitaan ng trend at saka seasonality. So, ano ibig sabihin yan? Hindi ko alam kung kailang month dumadami yung number ng nanganganak na babae.
Kasi hindi ko masabi ano ba, April ba? Mid-April. Dito naman naging September. So mataas din yung August. So nakikita nyo, hindi natin nakikitaan to ng specific trend. Hindi kagaya nung dataset natin before, yung airline passengers, kakikitaan ko siya ng specific trend. Okay? Pag wala kang makitang specific trend at saka seasonality, ang tawag sa time series na yan ay stationary. Ibig sabihin, hindi siya gumagalaw masyado. Parang sinasabi mo is constant lang. Ano? Constant. Kung constant lang siya, halimbawa, hindi nagbabago yung prediction model, kung constant lang, pwede akong gumamit ng linear model. Yun yung gagamitin natin ngayon. Linear model lang. Kaso, ang approach natin is autoregression na tinatawag. Okay? So, ulitin ko. Kung i-graph ko ulit ito, sige, i-graph nga natin. Ito ay non-stationary data. Para makita nyo lang ulit, ano. So, non-stationary data. So, meron specific trend. So, ang tawag natin dyan, non-stationary. Kapag wala kang makikitang data, wala kang makikitang trend at seasonality, so, stationary data set. Okay? So, ganito ang mangyayari siguro pag prelim. So, bibigyan ko lang kayo ng data set, kayo ang maghahanap kung anong model. Base, kung stationary siya or non-stationary. Hindi ko na ibibigay. Okay? Hindi ko na siya ibibigay. So, sir, kung tinuruan mo kami ng tatlong model ng non-stationary at tatlong model ng stationary, hanapin nyo sa tatlong yun kung ano yung best. Pero hindi ko na sasabihin sa inyo kung anong gagamitin yung model. Holt Winters ba? Autoregression? Triple exponential smoothing? Definitely, hindi ko na papagamit yung simple moving averages. Okay? Hindi siya ganun ka-precise. So, ganun yung gagamitin natin. Sir, paano ma-identify kung stationary or non-stationary? Meron bang quantitative niyan? So, meron. Hindi ko lang alam kung nandito sa notebook na to. Pero ADF yung algorithm, Augmented Dickey-Fuller Test. Itetest mo siya kung yung data mo is stationary or non-stationary. Quantitative. Dito kasi, kita natin non-stationary. Based sa based sa perception. Based sa perception ko, wala itong specific pattern. So, pwede ko siya sabihin stationary lang yung tinatawag. Sir, bakit naging daily? Tingnan mo yung data. Daily yung pattern. So, from now on, binibigay ko lang kasi siya pag naglalaboratory, pero obserbahan mo. Required ngayon, kapag nagmo-model na tayo, ibibigay mo yung frequency niya. So, required yan kasi kung hindi mo ibibigay, magkaiba tayo ng sagot. Pag ginawa mo tong monthly, halimbawa MS, which is ang data mo naman is hindi, kung mapapansin nyo, daily siya, daily births, so gagamitin mo siyang D. So, malaki yung effect pag mali yung set mo ng frequency na tinatawag. So, sir, hindi ko na to i-discuss, diniscuss ko na to kanina. Okay? So, sir, paano ginagawa ang ACF? So, meron akong example dito, pero napakasimple lang para madaling intindihin. So, meron akong time series data na 4, 5, 2, 3, 1. Ibig sabihin, 1, 3, 2, 4, 5. So, gagamit ako ng ACF galing sa stats tools na tinatawag. So, hahanapin natin yung ACF values. ACF. So, meron akong time series. Anong ibig sabihin ng N-logs? Ganito lang yung formula kapag ACF na tinatawag. Meron akong 5 data, babawasan ko lang lagi ng isa. N-1. Okay? Sir, ano yung FFT? So, when FFT is false, the ACF is calculated directly using standard definition autocorrelation. So, ibig sabihin, standard method yung gagamitin ko. Pag ibig sabihin, ACF is equivalent to false. Okay? Kapag true, sabi naman niya, ang method na gagamitin is Fourier transform. Familiar naman kayo sa Fourier transform? Sa Fourier. So, ganun yung method na ginagamit niya. So, Fourier transform. Kapag naka-false, is yung standard definition niya. Hindi ko alam kung ano magiging difference niya. So, ang ginagawa lang natin, okay?
Kinukuha ko lang yung ACF value. Sige, ano ko na lang. So, sir, anong ibig sabihin yung mga log values na yan? Okay? So, sir, bakit yung log 1 ay laging 1 na tinatawag? Kasi ikino-compare ko lang naman siya sa sarili niya eh. Okay? Then, sir, ano yung ibig sabihin ng 0? Yung 0 ko ba anong correlation dito sa 1? So, ibig sabihin niya, wala akong kinalaman dun sa 1. Pero habang lumalayo ka, sinasabihin mo na, weakly correlated ako dun sa freebies value ko. So, negative 0.4. Ibig sabihin, negative correlation ako dito sa mga previous value. Ang mini-measure lang niya is ano ba yung correlation niya dun sa mga previous value. Meron niyang formula pero hindi na natin i-discuss. Okay? So, kung titingnan mo, is pwede kong gawing linear yung model kasi halos naman may correlation So, sir, bakit 0 lang ito? Kasi dadalawa pa yung data ko, hindi ko alam kung may relasyon nga kami. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng autocorrelation. Kung ipa-plot mo naman, nandito naman yung interpretation na sinasabi. Pag gumamit ka naman ng partial, babaguhin mo lang ito, PACF. Okay? Tapos, ang log nito is laging dalawa lang yung ibibigay sa'yo. So, ano yung correlation nung halimbawa, nung unang data ko nung 4 at specific generally, halimbawa is dito sa lahat. Okay? So, ibig sabihin, 0 yung nakuha niyang correlation, hindi niya makuha kung ano yung relasyon ko dito. So, yan lang naman yung PACF na tinatawag. So, mayroon kang time series data. So, nag-define lang tayo ng array. Ginamit natin yung PACF, partial autocorrelation function. Then, nilagay lang natin sa data frame yung result na tinatawag. Okay, makikita nyo yan kapag ipa-plot na natin. So, pwede mong sabihin, pandas plotting, meron akong log plot ng thousands of passengers na tinatawag. So, ano ibig sabihin, sir, nung plot? Okay? So, kung i-download ko siya, tapos ginawa mong log plot, so, paano i-interpret yung ganitong plot? Okay? So, ibig sabihin, as time goes by, may kinalaman tayo dun sa previous data na tinatawag. Ang correlation nito, kung titingnan ko, by look test is 0.8. Okay? Hindi man ganun kalakas yung correlation, kasi kung magdodrawing ako ng line, may naliligaw-ligaw pa rin na umaalis. So, ibig sabihin, hindi ganun ka-strong yung correlation, pero yung airline passengers natin, makikitaan mo, na yung value ko na to is may kinalaman dun sa previous value. Tumataas. Okay? So, itry natin naman yung iba. Okay? So, burahin ko muna siya. So, ang log plot naman nung birth month, nung mga nanganak, kung titingnan nyo is ganito. So, malinaw na indication na ang correlation ko dito is wala. Hindi ko kakikitaan ng pattern. Okay? So, nagagamit yung log plot para makita mo kung may relasyon ba yung data natin na recent dun sa mga nahuling data. Para sa akin, base sa graph, yes. Ito, y sub t, then y sub t plus 1. Ibig sabihin, moving forward na tinatawag. Yung airline passengers, malaki ang correlation sa previous data. Yung births is wala akong kakikitaan based sa log plot. So, sir, pwede ba natin i-graph yung ACF? Pwede din. Gagamit ka ng stat model graphics TSA plot. So, instead na ACF lang, so plot ACF, plot PACF. Ito yung nakita nyo sa presentation kanina. Okay? So, sir, ano yung shaded area? So, kailangan i-explain ko. Yung iba kasi hindi na i-explain. So, ano ba yung shaded area? Sa statistics, kung familiar kayo sa 95% confidence interval na tinatawag, sino may alam ng 95% confidence interval? In terms ng ng distribution. Joseph, alam mo ba ibig sabihin 95% confidence interval? Ay 0.054 na Pwede. Pero ang ibig sabihin lang dito sa ACF at saka sa PACF, yes, tama din naman. Okay? So, ibig sabihin,
So, so ibig sabihin lang yan, itong tinatamaan ng shading is sasabihin mong 95% confident ako na may specific trend at pattern. Okay? So, sir, ano yung nasa labas? Yung 5% na tinatawag niyan. So, kung titingnan mo yung interpretation niya, so sabi dito, the graph shows there is a clear indication of seasonality in the data. The outside values of the shade are very highly likely to be correlated. Ibig sabihin, ito na nga yung sinasabi niyang margin of error. Hindi ko masabi yung 5%. Pero, 95% akong confident na yung specific pattern na tatamaan ng shading is similar din dun sa nasa labas. Nila ibig sabihin yan. Okay? Hindi kasi sinasabi sa statistics na 100% confidence interval. Kung nag-aaral kayo, halimbawa may kakilala kayong BS Math, nagme-measure sila ng statistics is 95% ang confidence interval na tinatawag nila. So, although ito lang yung tinamaan ng shading, sasabihin niya may seasonality daw yan, kung ano yung tatamaan ng shading, kita naman, then yung outside, so sinasabi niya, very highly likely, correlated pa rin based dun sa tinamaan ng shading na tinatawag. Okay? So, halimbawa, ACF plot naman nung BERT, ito wala itong specific pattern. Kung titingnan mo siya, ang titingnan mo lang dito para malaman mong walang pattern is very sharp drop. Okay? Napaka-sharp nung drop-off niya. So, ibig sabihin, walang kinalaman yung previous data doon sa nangyari presently. Napaka-sharp ng drop-off. Tumalon agad pababa. Yun yung way para ma-interpret mo yung autocorrelation. May pattern ba siya o wala? Pero ito yung isang tool lang. Isang method lang to para ma-interpret mo siya kung meron siyang seasonality or trend. Hindi totally kaya nito. Kasi may mga data na na hindi mo kakikitaan ng trend. Halimbawa ganito. Okay? May trend o wala? So dito kita ko meron at some point. Pero halimbawa meron tayong data na nag-flatline, tapos at the same time nagganyan, nag-flatline ulit, then another one. May trend o wala? Hindi ko na masasabi. Okay? Ang gawin mo, i-graph mo siya sa ACF o kaya ng PACF. Pag may nakita kang very sharp drop, how about sir, halimbawa ganito yung graph. Okay? Tapos halimbawa ganito. Okay? So, ito ba may specific tayong trend kung ganyan yung makikita kong graph? Hindi ko pa rin masasabi. Kasi pwedeng sabihin mo, meron akong sharp drop-off, pero hindi naman nag-qualified na mayroong trend. Kaya mas magandang i-measure mo pa rin siya, quantitative value, para masabi mo. Okay? So, sa ngayon, hindi tayo pagtutuloy-tuloy na hindi, nakikita mo naman yung mga susunod halos constant na lang yung nangyayari. Okay? Basta ang definition niya, kapag kinakitaan mo agad siya ng sharp drop, tapos nagiging linear yung pasunod, wala siyang specific seasonality at saka trend. Okay? Pero sabi ko nga, ang swerte niyo for today, sa mga kasi automatic ginagawa na to ng Python, hindi mo na kailangan magbasa ng plot. Pero tinuturuan ko lang kayo kasi hindi na tayo magbabasa ng plot. Tapos merong ulit na umulit siya. Ang gagawin ko, gagamit na ako ng ADF testing. Quantitatively, kailangan malaman ko na kung merong specific pattern o wala. Kasi pag titingnan mo lang kasi, madali pa siya pag yung data mo is very obvious. Pero kapag may data ka na hindi obvious, gagamit na ako ng quantitative values. Meron tayong certain threshold para masabi mo na siya ay stationary, tsaka non-stationary na data na tinatawag. Okay? Ganun din sa PACF. Ito yung airline passengers natin. So, kung kakikitaan mo yung first two line, wala siyang sharp drop-off. Isang indication na meron tayong pattern. So, kung padadaanin ko din dito, partial autocorrelation. So, ganun din yung result na tinatawag. So, yung ginamit natin before is ACF. ACF siya, Meron siyang shading.
lahat naman may shading. Pero kung makikita mo, ito meron, hindi siya sharp. Tapos ito merong sharp drop-off na tinatawag. Okay? So, next. So, how about mag-model tayo ng next model natin ay autoregression na tinatawag. Wala pa tayo sa ARIMA, ano? Yung ARIMA, gumagamit din ng AR component. Kaya nga tinatawag mong ARIMA eh. So, tayo ay pupunta sa ARIMA. Pero bago tayo pumunta sa ARIMA, i-discuss lang muna natin yung isang part niya. Autoregression na tinatawag. Ito ay integrated moving averages. Sir, hindi ba tayo nag-a-average dyan? Hindi tayo nag-a-average. Tinitingnan natin yung trend ng line. So, sir, bakit gagamit tayo ng AR model? Ay linear lang naman yung gagamitin natin. May mga dataset na linear ang trend. So, ang gagamitin natin ay US population. So, ito yung actual data ng US population. So, again, ang trend natin, ang data timestamp natin is per day. Per day ba? Per month. So, gagawin nating month start. So, yun yung frequency. So, pagka-load mo ng dataset, obserbahan mo siya. So, kung month start, daily ban siya, quarterly, then provide the frequency ng index. So, yun lang ibig sabihin yan. So, ganito yung itsura ng plot natin. Tingnan nyo, very straight line lang. So, ibig sabihin, from 2011 up to 2018, steady lang yung pag-rise ng population ng US. So, sir, pag nakita mo ganitong graph, ay, tinuruan ako ni sir. This is very linear. Gagamit ako ng simpleng autoregression. Okay? So, depende sa magiging graph mo, pero pag nakakita ka ganitong graph, ang isang kandidato na agad na maganda is autoregression model na tinatawag. Okay? Then, tuturuan ko din kayo ilan yung number ng lags na kailangan mo para mag-fit. So, ganun din yung gagawin natin. Mag-forecast tayo kung ilan yung population ng US for the next year. Ano ba, nagwo-work tayo sa sa statistics ng US. Hindi ko alam kung meron silang PSA. Kung PSA ba ang tawag sa US. Siguro USA, United States Statistics Authority. Hindi ko alam. Pero meron silang equivalent doon. So, titingnan ko, hindi daw pwede dito yung simple moving averages. Hindi ako gagamit ng EWMA. Meron siyang trend. Possible akong gumamit ng double exponential smoothing. Pero definitely, hindi ako gagamit ng triple exponential smoothing. Wala kasing kinakikitaan ng specific pattern. Halos yung line ko is pumapantay, which is linear. Pero, ano yung specific model para ma-predict natin yung next na tinatawag? Okay? In 20 minutes, tatapusin natin to. So, unang-una, kailangan malaman ko gaano kahaba yung data. Sir, bakit kailangan malaman natin kung gaano kahaba yung data? Kasi magte-train and testing ulit tayo, di ba? So, sabi ko, from here on out, ganun yung process. So, meron tayong 96. So, sir, anong ibig sabihin ng length? Length ng data frame. Kung ayaw mo ng ganyan, pumunta ka sa df.info. Kung ayaw mo gamitin yung length. So, pwedeng sabihin mo 96. Pero mas maganda yung length. Length. Parang sa Java, length din ang gamit kung di ako nagkakamali. Length. Length ng data frame ko is 96. So, ganito na lang. Hindi tayo magde-decide ng percentage. Gagamit na lang tayo ng 12 points. Ibig sabihin, 12 months para sa test. The rest will be training purposes. Okay? So, 84 to 96 is 12. So, the rest is, yun yung gagamitin kong training and testing split na tinatawag. So, ibig sabihin nito ay 84 data points. Okay? So, train data ko is df.ilo from 0 to index 83. Ulitin ko 0 to index 84, hindi kasama yung 84. 0 to 83 is 84. So, yun lang ibig sabihin nun. From 84 onwards, meron tayong 12 kasi 96 eh. 96 minus 84 is 12. Okay? Kung gusto nyo makita siya, kung gusto nyo makita, ay di train data ko is yan.
Okay? 84. So, meron akong test data. So, kung gusto mo ma-check lang, so, meron akong 12. So, 1, 2, 3, ayan, tingnan ko na lang, hanggang 12. Okay? So, malinaw na yung hatian natin, ano? 84 data points for trading, 12 data points for testing. So, sir, papaano ini-import ang auto-regression model? Kahit wala na tong AR results, actually, tanggalin ko na lang muna. Okay? Hindi ako gagamit niyan. So, gagamit ako ng auto-regression. Linear yung data natin. Then, ang model natin is auto-reg. Train data lang, hindi DF. Population estimation, logs is equivalent to 1. Sir, ano ibig sabihin ng logs is equivalent to 1? Gamitin ko yung yesterday value para ma-predict ko yung kasunod. Isa lang yung gagamitin natin. Pag sinabing logs equals to 1, i-average ko yung present day at saka yung previous value para ma-predict ko yung next. Sir, habang lumalaki ba yung logs nagiging accurate? Depende sa data. Pero i-testing muna natin na ang logs ko equals sa 1. So, ang definition ng variable natin para malaman lang natin, AR1. Ibig sabihin, auto-regression, meron akong isang log, label lang natin para malaman lang natin, then imo-model fit ko siya dyan. Okay? Medyo kakaiba ang forecasting dito. Wala kasi akong function na forecast. So, ang ginagawa natin, ang start ng data natin, ito yung training data ko, ano? Ang starting ng data natin is hanggang 84 points. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Sige. Okay, sige. So, ito. So, ganito ang gagawin nating pattern, ano? Yung starting value ko, yun yung training data. Nag-agree ba? 84 points. Okay? Yung end data ko, is yun yung length ng data ko. Ang length ng training data ko is 84 plus yung testing data ko minus 1 is 96. 95. Sir, bakit kailangan may minus 1? Remember, tayo ay naka-index 0. Kung meron akong 96 na data points, siya ay from 0 to 95 lang. So, yun yung ibig sabihin. Start nung ating dataset, katapusan ng dataset ko, is hanggang dulo, minus 1. Ito yung 96 din. 0 to 90, ang tawag dito, to 95 is 96 cents. So, yun lang ibig sabihin yan, ano? So, sir, so same din yung gagawin natin. Ipe-predict natin, sir, anong prediction natin? Start. Ito yung start natin, 84. Matatapos siya ay sa ika-95 na index. Yun lang ibig sabihin. Okay? Ite-train ko siya, then ang katapusan natin is yung end na tinatawag. Yun yung magiging prediction natin, ano? So, remember, ang prediction ko ay, ang sabi niya ay 84 hanggang saan? 95. Sir, ano ibig sabihin yan? Di ba ito yung index ng aking test data? Remember, nagpipredict tayo ay sa test data. Okay? Ang tinraining natin, kung titingnan nyo dito ay, yung training data. Tayo ay nagpipredict sa test data. Ang test data natin, may index siya na ano? 84 hanggang index ko yung 95. Yan yung ibig sabihin ng start, ano? At saka end. Mag-umpisa ako sa index 84, tatapusin ko sa index 95. Yun yung aking, bilangin nyo, ito yung 12. 84 to 95 is 12. Tama ba? So, dyan tayo nagpe-predict. Ito yung prediction ng model. 2018, 01. Kung titingnan natin yung test data, babalik ako sa test data, no? Para makita nyo yung difference. Babalik ako sa test data. So, yung test data ko, which is 2018-01, is dapat parehas lang dun sa prediction model ko. Nagpe-predict tayo sa test data para ma-measure natin kung gaano siya ka-accurate. So, tingnan nyo, yung prediction natin, 2018-01, 2018-12-01. Yung test data natin is 2018-01, 2018-12-01. Okay? Yan yung magiging prediction. So, sir, gaano ka-accurate siya? So, tingnan nyo, i-plot natin parehas.
test data against prediction na mayroon akong lag na 1. Ang lag ko yung 1 ano? Kung titingnan natin yung model natin, logs is equivalent to 1. So, yan yung ibig sabihin. Na-overshoot niya yung ano, sumosobra yung prediction. Wala lang akong label dito. Hindi ko nalagyan ng label. Okay? So, para magkamero ng label, execute ko to. So, predictions 1. Kung gusto mo magkamero ng label, lagyan mo lang ng rename. I-rename mo lang yung function para magkamerong ka ng column header. Okay? Kapag i-graph mo siya, so expectation natin is meron siyang label. So remember, pwedeng ang shortcut, wag ka na maglagay ng label, i-rename mo na agad sa data frame level. So ibig sabihin, yung predictions 1 ko is equivalent din sa prediction 1, pero i-rename ko siya para magkameron ako ng column name. Hindi ko na kailangan maglagay. Pwede kasi yung ilagay ko dito eh. Halimbawa, label equals X. Halimbawa lang. So, sir, alin na magte-take over? Ang magte-take over is yung X. Pero kung ayaw mo nang gawin yan, ayaw mo nang gawin, sa data frame pa lang, i-rename mo lang. Okay? Yun lang ibig ko sabihin. Pero kung ayaw nyo i-rename, lagyan nyo ng label ay dito. Okay? Since ni-rename ko na siya, automatic meron na akong AR1. Okay? Sir, maganda ba yung prediction? No. Pwede pa ba natin ilapit? So, ulitin ko lang yung process. Gagawin ko naman ay log 2. Dalawang kailangan ko na data para ma-predict yung next. 2 logs. Okay? So, ganun din yung process. Aking ipipredict na lang. So, ganun din. AR prediction 2. So, ito yung model natin. So, alin sa dalawang mas maganda? AR1 o AR2? Remember, pwede ako mag-predict ng maraming logs. Ano, pwede ko sabihin ko, ang log ko ay 47. So, paano ko hanapin yung best model? Tetestingin mo ba isa-isa? Okay? Ito ay galing na mismo sa manual. Binigay na nila yung code. So, what is the best model? Ang kailangan ko lang is mag-provide daw ako ng IC parameter na tinatawag. So, medyo mahaba yung code. Okay? Pero kita nyo naman to pag naglalab tayo, SM na tinatawag. Hindi ko alam ba't tinawag na SM. So, ang gagawin natin, itetesting natin from 1 to 30. Okay? Itetesting natin from 1 to 30. Okay? Yung AIC values, ang tawag lang dyan is Akaike Information Criterion. Mas mababa yung AIC values, mas maganda yung fit ng model. Okay? So, sir, ano yung model summaries? Ilalagay ko lang dyan yung mga model summary na specific value. So, ito yung code. Naka-loop. I-measure ko from log 1 to log 30. So, for log in range 1 to 30 plus 1. Kasi hindi kasama yung, parang sinasabi mong from 1 to 31. Hindi naman kasama yung 31 eh. Hindi, parang sinasabi mong 1 to 30 lang. Then, i-model mo siya gamit yung sm.tsa. Ibig sabihin, mag-iterate lang ako. Then, ang logs ko is magiging from 1 to 30, if-fit natin. So, maglulup lang tayo 1 to 30. Then, ilalagay ko lang yung AIC values sa blank na dictionary. Ilalagay ko yung model summaries based sa number ng logs dun sa model summary. Then, find the log with the minimum AIC. So, kung ano lang yung may pinakamaliit na AIC values, yun yung aking hahanapin. Ito'y galing na dun mismo sa manual, ano. Then, bibigyan ka ng ganito karaming information. Yan. So, sir, saan ka lang titingin? So, ganito lang, ano. So, sa dami ng information na pinrovide, ang titingnan mo lang is yung pinakalas. So, 2.11, 674, 1727. Humanap ka ng may pinakamaliit na value na tinatawag. Anong pinakamaliit? Na non-negative, syempre. Okay? Okay? So, ibig sabihin lang, gagamit ako ng log 8 kasi based dun sa testing natin, ito na yung may pinakamaliit na AIC value.
So, non-negative yung hinahanap natin, ano? Kasi mas maliit itong, 0.18 eh. Okay? So, sir, bakit ito yung pipiliin mo? Ay, ano ba yung trend natin? Kung titingnan ko yung line, habang tumatagal, dumadami yung population ko. How about pababa yung line? Halimbawa, habang tumatagal, is umunti yung population. Hindi ko nagagamitin yung 107. Kasi positive ang correlation niya, di ba? So, gagamit ako ng negative kung habang tumatagal, bumababa yung population. Kagaya ng Japan. Okay? Hindi ako nagbibiro. Ang problema ng Japan ngayon, napakatanda ng population nila. Tamad silang manganak. Nagsasara ang mga elementary school at high school sa Japan dahil wala ng estudyante. Sa ating baligtad. Kailangan natin ng maraming classroom kasi anak tayo ng anak. Sa kanila baligtad. Nagsasara ang mga public elementary school. Anong nangyayari? Kaya nag-i-import ngayon sila ng trabahador. Yung mga farmers na nga lang ng Japan, usually, Filipinos na siya. Kasi wala ng Japanese ang gustong magsaka. So, ini-import nila, Indonesia, Sri Lankan, Filipino, yun yung magsasaka nila. Ang laki ng sweldo, parang gusto ko na nga magsaka eh. Okay? So, balik tayo dito sa model natin. So, gagamit tayo ng log S 8. Okay? 0.107. So, huwag nyo nang tingnan yung nandun sa baba. Sobrang daming information. Ang tingnan nyo na lang is itong nandito sa tabi ng PC, yung pinakadulo. Sir, ano yung ibig sabihin ng iba? Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin yan. Okay? Pero ito, madali ito. Coefficient ng equation, standard deviation ng error, z-value, pero ang basahin nyo na lang nandito sa site. Okay? Pinakamaliit na positive. Bakit sir positive? Positive yung linear trend natin. So, 107. Ang gagawin mo, i-remodel mo ulit na 8 na yung log. So, execute ko yan. Okay? Ito yung prediction ng aking AR8. Start and end. So, nirename ko lang ulit. May specific prediction. Sinorkat ko na, Then, i-plot mo siya side by side dun sa previous. Prediction 1, prediction 2, prediction 8. Yun yung 8 ko, yung yung kulay red. Halos pumantay na siya dun sa isang line. Okay? So, gagamit ako ng AR8. So, sir, paano malalaman kung accurate siya? I-measure mo gamit is mean absolute percentage error. Ang error nito is maliit lang. 0.38. 0.13, pero mas maliit ito. Bakit? To the negative 5. Parang sinabi mong ganito. Kung isusulat mo yung value niya. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Parang sinabi mong 3, 4. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, ang 0 ko'y 4. Mas maliit ito kaysa dun sa 0 natin na tigagatlo lang. Okay? So, hindi mo na kailangang isa-isahin. Pinrovide na niya yung code para mahanap mo yung yung pinakamagandang maximum log. Then, ang gagawin natin, same process. I-model mo buong data na log 8. Buong data, hindi na training data. Tapos, ganito yung mangyayari. Tayo ay magpipredict na kasi. Forecast. Start nung data ko, 84, matatapos sa 95 plus 12, 95 plus 12 months. Yun yung magiging prediction ng forecasted value ko. Okay? Wala tayong data ng 2019, pero ito yung prediction natin for the next 12 months. Then, kung igagraph natin siya, yun yung magiging prediction ko ng US population by 2020. Around 330 million. Tingnan nga natin. US, kung tama, population 20, ano yun? 2020. So, tingnan natin. So, 329 million. Ang prediction natin is around 330. So, ibig sabihin, ganun siya ka-accurate. Kasi linear lang naman yung model na tinatawag. Sumablay lang tayo ng 500,000.
So, tingnan nga natin yung forecasted values yan. 330,538,000. Halos 1,000,000 yung sablay. Pero, malapit na malapit siya dun sa katotohanan na nangyari. Okay? Linear model. Ha? Pagpapunta ng 2021, hahabaan mo yung forecasting model. Pero, ito yung nababiolate natin yung rule pag sinabi mong 24. Yung forecast horizon ko, mas malaki na dun sa dataset ko. So, kung gusto mong ma-predict the next 24, gumamit ka ng 24 months na test size. So, ito yung forecasting horizon natin, 24. Mas malaki na siya sa test data. Hindi naman siya mali, pero ang warning lang niya is hindi siya magiging ganun ka-accurate na tinatawag. Okay? Parang nag-predict ako dyan ng 24 months. Ulitin ko lang ulit, So, ulitin ko lang ulit. Yung AR8. So, ito. So, yan. So, ang predictions ko ay AR8. Yung end natin, kailangan lumaki din. Imo-modify ko yung end natin. Paiiksiin ko yung start. Gagawin ko lang around 72. Para makapag-predict ako ng 4 months. Dito kasi, ang capability lang niya is i-predict mo ng 12 months. Kasi ang test data ko lang is 12. Pwedeng i-predict ko ng 11, 10, 9, 8. Basta mas bababa lang sa test data. So, yun yung ibig sabihin ng prediction natin dito. So, around 330,500,000, which is ito yung actual na nangyari sa United States population. So, medyo off lang ako ng 1,000,000. Okay? Tapos nabawasan pa daw ng COVID. Okay? So, ito yung ibig ko sabihin ng forecasting kapag meron ka linear model. So, automatic, pag nakakita ka linear model, AR na agad yung isipin mo. Okay? Pag hindi linear model, gagamit na ako ng ARIMA. Yun yung susunod na model. Mas powerful siya kaysa sa Holt Winters. Kasi integrated moving averages yung features niya na tinatawag. Ayun na kasunod. Sila na daw kasunod. Let's go, guys. And let's start the